Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at unahin nating pag-usapan ng tungkol sa ads count ng EAT kanina. Siksik, liglig at nag-uumapaw na naman ang nakuwang ads ng EAT kanina kahit na... Naku pag siksik-liglig do, yan na naman. Magre-react na naman sila niyan. Pag mga ganyang siksik-liglig umaapaw. Nagkaaberya po sa online, eto at bumawi naman po sa ads. So, ang total ads ng EAT kanina ay 119 TB ads. So, syempre, sa GAP1, meron tayo ditong 35 TB ads. Grabe naman yung 90 agad, ano? Wow. 35 TB ads. Andiyan ang Copymate, may Syntrum Advance, may Lucky Me, may Ariel, at marami pa pong iba. At syempre sa GAP2, meron tayo ditong 44 TB ads. Andito ang Todo, Dito, by Dito Telecom. Ano ba yan? Dito na yan. Nakakabulol, di ba? Andito rin yung Ariel with SunPower Technology. May CDO Idol Cheese Dog, may Skyplex, and syempre marami pa pong iba. At ang GAP3, meron tayo ditong 40 TB ads. Merong Pita, may Syntrum Silver Advance, Uy, may Pita, paborito ng baby ko yan, yung anak ko. May Ariel na naman. Grabe nga yun, ano? So, total of 119 TB ads. So, maraming salamat pala sa laging nagpapasa sa atin ng mga TV ads ng EAT everyday. Alam mo na kung sino ka and lagi ako nagpapasalamat sa'yo, no? So, grabe nga yun, 119 TV ads. Partida, recorded pa po yung episode na yan. Pero, panalo pa din. Samantalang sa Vest naman, nagbahagi po ng isang picture sa kanyang page na kung saan makikita po ang mga host ng Tape Bulaga. So, ang sabi niya po dito, pasensya na kayo sa boses ko, medyo masakit sila lamunan ko. Sabi niya dito, the design is very expensive and premium host optahan ng pinakamasaya Itbulaga daw ng Tape Inc. As always, talagang pag-ibig ay nakaka-expensive ang dating at nakakabigatin. Ikaw ba naman ang nasa brand ng longest running ng time show sa buong mundo, di ba? Betong daw, Win-Win, Paulo Ara, Michelle, and Cassie. So, yan yung sinabi niya. Mo, talagang bigating ka dyan. Itbulaga yan eh. Sinabi nga ni Ders TV na kilalang kilala yan. Longest running noontime show yan. No, kahit kailan hindi natibag yan. Nung nandiyadyaan ng TBJ. Diba? Talagang napakalakas ng Itbulaga, no? At hindi bumagsak yan. Ipinakita ng programang yan na walang makakatalo. Talaga, pagdating sa noontime show dyan sa Itbulaga, nung nandiyadyaan ng TBJ. Ewan natin ngayon. No comment! Kaya po, ano? So, ito naman yung sasabihin ko. Sa sobrang pagkabongga na mga suot nila na parang laging may party or JS prom, inaayawan sila ng tao. Kasi ang gusto ng mga tao, makamasa lang. Yung katulad ng pormahan po ng mga legit Dower Cards dyan sa EAT na parang... Kontakin mo dati, ibang-iba ang porma ngayon nung Itbulaga ngayon. Kaysa dati. Dati simple lang, wala namang mga ganyan-ganyan eh.
Di ba parang kala mo pupunta ka ng party, mga ball ba yun? Yung mga sosyalan, parang ang nangyari sa Itbulaga ngayon ay sosyalan tayo. So nakikinig dapat dito, nanonood is sosyal, parang ganyan. Hindi pang masa, kasi ang Itbulaga kilalang pangmasang programa yan. No? Hindi nyo na kailangang manamit ng bonggang-bongga at ipakita sa mga tao lagi na, eto kami. Diba? Kita nyo naman ang Tito Vic and Joey and Legit Dabber Cards, napakasimple lang. No? Kahit napakasimple lang ng dating nila, is talagang may tira pagdating sa pagpapatawa. At talagang nabibigyan nila ng kasiyahan yung mga tao. Simula dati pa. Bang sila'y napakasimpleng tao lang at nakikiayon Yes. sa masa. Yun kasi ang gusto ng mga tao, makamasa. Kasi tayo ay mga Pilipino, tayo mga Pinoy. Gusto natin yung tipo bang komportable ang mga tao sa atin, kahit na sila'y nanonood lang sa kanilang tahanan. Pag kasi ganitong pormahan na parang may party, parang may JS prom, kahit manonood lang sa telebisyon may stress po sa galawan po nila. Kasi maging yung mga may suot, hirap na hirap po sa suot nila. Sa halip na nakaka-entertain sila, baka mas stress lang po yung mga nanonood sa nilang mga telebisyon, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa issue ni Joey De Leon sa Lubid na kung saan halos lahat ng news site Di mo ba tapos yung lubid na yan? man yung tungkol sa sinabi po ni Joey De Leon. Talagang ganyan sila kagigil na mag-trend ang isyong ito para magkaroon ng violation ng EAT. Samantalang mas matindi pa nga po ang ginawa ni Vice sa It's Showtime sa picture na ito na ilalagay ko po sa mga screening Ayan na! na kung saan diyan sa picture na yan, hinila niya po yung scarf na nasa leeg ni Jong Hilario. Hindi kasi magandang biro ito. Ayan talaga, pinakita ha. Ayan, pinakita, hinila ha. Bawal yan. Ayan, dinemo pa ha. Pero yung kay Sir Joey De Leon is nasabi niya lang yung lubid, no? Yung, maglagay na, magsabi ka ng mga sinasabit sa leeg. Nasabi niya lubid. Kwintas yung sinabi nung isa, tapos lubid si Sir Joey, lubid. Kaya nga sinasabi doon marami ang pinagsasabitan ng lubid, iba't iba. Yung mga hayop, di ba? Yung mga kalabaw, baka, ganyan. Kabayo, di ba? Kambing. Kabayo ba sinasabitan ng lubid sila? Hindi naman niya dinedemo ng ganyan. Ayan, pinakita talaga. Hinihila. As in, bawal yan. Kasi kapag nakita ng bata yung mga ganyan, is akala nila magandang biro yung ganyan. Mamaya makakita ng kalaro nila tapos merong scarf dito sa leg tapos hilahin, di ba? Masakal, nakakatakot yung ganon. Yun ang talagang yun ang talagang bawal. Ano ang mas malala? Yan o yung kay Sir Joey? Ay, nako. Kasi kayo humanap lang kayo ng ng butas para mapabagsak ang EAT. Humanap kayo ng butas para masuspend sila o ganyan, patawan ng violation. Kaso yung kumbaga yung mga ebidensya nyo ay kulang. No? Hindi sapat ang ebidensya na nilalabas nyo. Scene of the crime. Operatives. Nasa bill kasi, no? Maraming nanonood sa kanila sa telebisyon. Paano kung mapanood ng bata ito? Gawin nilang joke itong nakikita nila kay Vice dyan sa It's Showtime na hinila yung nasa leeg. Hindi po ba itong kay Vice mas parang nakakatakot ito? No, na ganito yung napapanood ng mga bata sa telebisyon nila. Parang nagpo-promote ito ng violence, 'di ba? Oo. Itong mga panatiko po ng It's Showtime, walang tigil sa paghahanap ng butas sa TVJ at sa EAT na show. Mas lalo lang pong nauungkat yung mga ganap sa show ng It's Showtime na nakalampas sa MTRCB. Ano ang mas matindi? Yung lubid na sinabi ni Joey De Leon na siyang sinasabit sa leeg, na siyang pwede naman talagang isabit sa leeg dahil ginagamit yan sa hayop, sa mga baka, 'di ba, sa kabayo. Diba? Or itong ginawa po ni Vice kay Jong na hinigit yung scarf sa leeg. Yan, mas bawal yan ha, dinemo yan, kitang-kita yan, no? Na maaring makita po ng mga bata at gawin sa kanilang tahanan. Di natikli po yun, di ba? Hindi nakahinga. So, napaka-violente po nito. Hindi dapat ito nakikita sa telebisyon. Lalo na sa
Yung Tomo. mga bata, hindi dapat nila nakikita ito kasi violence po ito. Hindi dapat nila nakikita sa telebisyon ang mga ganitong Yes, gawain. tama Hindi ko nga yun. alam bakit nakalampas ito sa MTRCB. Ngayon lang, nauungkat dahil ito mga panatiko po ng It's Showtime, talagang Gina G, nahanapan ng butas ang TBJ at ang EAT dyan sa TV5. Diba? So, kakahanap po nila ng butas dyan sa TBJ, lalo lang pong tumitindi yung gulo at nahalungkat yung mga nakaraan. Oo. Maanong manahimik na lang kaya para walang gulo? Kung may violation man po ang It's Showtime, sila may gawa nun. Huwag na silang manise ng iba kaya nagkakagulo yung mga panatiko ng mga noontime show dahil hindi na po matapos-tapos ang halongkatan ng isyong ito. Imbis na mag-enjoy na lang, no? Imbis na mag-enjoy na lang tayong lahat, no? Sa panonood, ganyan, eh nahahaluan pa ng mga ganito na pagbibigay nila ng mga kahulugan sa mga sinasabi ng mga napapanood nila. Siyempre, kapag binigyan nila ng kahulugan yung sinasabi ni Sir Joey, is ididepensa naman ng mga pro-TVJ. Siyempre, hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. So, mahahanapan din ng butas yung mga idol dun sa kabila, yung mga idol nila. Oh. So, hindi na matatahimik, magbabatuhan na naman yan. So, palaki lang ng palaki. 'Di ba yung nangyayari? Sa TVJ naman kasi wala naman tayong nakikita dyan sa EAT na talagang violation na ginagawa. Talagang since day one talaga dun sa ABS, 'di ba? Yung Showtime medyo talagang may mga hindi magaganda na nagagawa. Hindi lang naman sa akin nanggagaling yan. Marami tayong nakausap niyan na talagang merong na-violate talaga ang Showtime noon dati pa. Siguro hindi napapansin pero ngayon talaga napansin ngayon. No, kaya umapoy ng umapoy. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa binitawang salita po ng legal counsel ng TBJ na si Attorney Buko na kung saan napakaganda po ng strategy niya para mapatigil ang paggamit ng Itbulaga dyan sa tape. By the way, yung TRO po, 30 days pa daw yun bago lumabas. By last week daw ito ng October pa malalaman yung resulta. So, binunyag din po ni Attorney Buko na ito palang si Romeo Haloso Sr. or Romy Haloso Sr. Pinadalhan po ng letter ng IPO na kung saan ang sabi po sa letter ng IPO, yung ownership daw po ay pagdedesisyonan pa lang. Diba? So, isang malaking sampal po ito sa tape, lalo na po sa panatiko ng tape na piling kanila na po yung titulong Itbulaga. Diba? So, IPO na po yung nagsabi na dedesisyonan pa lang po nila yung ownership ng titulong Itbulaga. Meaning nito, kahit ang tape, hindi ito pwedeng angkinin kahit na sila pa po ang nakapag-register dito ng 10 years. Diba? Dahil itong application po ni Joey De Leon sa IPO for Class 41, pending pa din po. Talagang binabalansi po ng IPO ang kanilang magiging desisyon dito. Kaya pinapaalalahanan po ng IPO ang tape na, teka muna, wala pa kaming desisyon sa title na Itbulaga. Walang mag-aangkin yan. So, mahaba-haba pa po itong labanan. Kaya, wag po kayong maiinip, okay? Samantalang sa issue naman po ng YouTube ng Itbulaga na siyang nakuha po ng tape, nakikipag-ugnayan na po si Attorney Buko sa YouTube main office kaugnay ng pagkakakuha po ng tape sa YouTube nila. So, lahat ay ongoing naman po. Antayin na lang natin yung magiging resulta. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Ders TV. Ayan na mga katunay! Ano masasabi niyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.